Hello mga kabayan, kamusta? Ito si Mia, ang tagapagbasa ng inyong mga kwento. Kaya bago ang lahat, huwag kalimutang i-click ang notification bell, subscribe button at i-like na rin at mag-comment kung nagustuhan nyo ang kwentong ito. Kaya halina't umpisahan na natin ang kwento. I sold my innocence to a demon. Chapter 16. The Demon's Offer for Slavery. He makes drinks as if it is his specialty. Bawat galaw niya ay nakakamangha at malayong-malayo sa emosyon niyang nakakatakot ang ngiting nakaplaster sa mukha niya ngayon. He looks so friendly and nice while having a conversation with his few customers. Hindi nahadlangan ang pagkahalo niya ng inumin sa pakikipag-usap niya sa mga customer. Teka, bakit ba nandito pa rin ako? Dapat ay bumabalik na ako doon sa pwesto namin, baka hinahanap na ako nila ma'am. Akmang aalis na ako sa kinaupuan ko nang bigla na lamang may naglapag ng isang baso ng gatas sa harap. Gatas? Halatang gatas ito, kaya bakit magkakaroon ng gatas dito? Drink up, he commanded with full authority in his voice. Pansin ko na walang ibang customer dito sa bar, kami na lamang ang nandito kasama ang ahas na nasa kulungan nito. Bakit may gatas dito sa club? I'm totally confused. Hindi naman siguro nila ini-expect na mayroong bata na pupunta dito para mag-stock sila ng gatas. Napasanda si Xavier sa pader bago naglabas ng isang stick ng sigarilyo at inipit iyon sa pagitan ng mga labi niya. I ordered some to the club's kitchen. Walang buhay niyang wika sabay habang sinisindihan ang sigarilyong nakaipit sa labi niya. He's nothing to me, but I'm still concerned about his health. Hindi ako matuturing na nurse kung pili lang ang pagmamalasakitan ko. Hindi maganda yung sigarilyo sa katawan. Huli na ako dahil nasindihanan niya yung dulo ng sigarilyo. Nilihis ng lalaki ang sleeves ng polo niya hanggang siko. Bago ako nito nakakahalokip-kip sa napinagmasdan. Bakit ba pagdating sa akin ganito siya makatingin? Wala naman akong ginagawang masama sa kanya. Pakiramdam ko tuloy tuwing kaharap ko siya, isa akong daga na nasa harapan ng leon. Kulang na lang kasi ay sakmalin niya ako dahil sa nakaka-intimidate niyang mga titig. Hindi na rin ako magtataka kung isang araw ay atakihin ako sa puso. Wala sa sariling nakahawak ako sa dibdib ko. Palagi na lang kasing ganito kabilis ang takbo niyang sa tuwing nandito siya. Gusto kong umiwas at tumakbo para pigilan itong pagtibok ng puso ko at ang takot, pero hindi ko magawang ihakbang ang mga paa ko palayo sa kanya. You're not supposed to be here. Hinawakan ko ang isang baso ng gatas na binigay niya at saka ako sumipsip. Ang sarap ng gatas pero hindi sapat to. Kanina pa talaga ako nagugutom at inaantok. Who's with you? Tanong muli ni Xavier, pero this time ay naghila na siya ng upuan at umupo sa tapat ko. Magkaharap kami at ang nakakapagtaka ay ang lakas ng loob ko para salubungin ang mga titig niya. Sanhi ba ito ng gutom at anantok? Dal, speak now. Naiirita na siya dahil hindi ako sumasagot sa mga tanong niya. Uminom akong muli sa baso ng gatas at akmang ibaba na ito nang bigla na lamang agawin ng lalaki ang gatas at sa kanya ito ininom. Uminom siya sa baso ko. Hala, hindi ba niya alam na pwedeng indirect kiss ang ginawa niya? He didn't take off his eyes on me. He kept on throwing furious glances while still drinking the glass of milk. I just wanted to be the glass right now. Yon ang sasabihin ko kung sana hindi ko alam ang ugali ng lalaking ito. Here, inabot sa akin muli ni Sylvia ang baso na mayroon pang lamang gatas. Sa tingin ba niya makakainom pa ako diyan matapos ng ginawa niyang pag-inom diyan? No, ay indirect kiss na yon pag ginawa ko. Ramdam na ramdam ko ang pamumula ng pagkabigla kong pisngi. Kahit na gaano kalamig ang paligid ay patuloy sa pag-iinit ito hanggang sa tuluyan na akong mapalubog sa aking kinauupuan.
Just like that, he managed to make me feel like this. Indeed, this man is quite powerful. Binugahan ako ni Xavier ng usok dahil upang maipaypay ko ang kamay ko at naiinis niyang tinitigan. Alam mo bang delikado ang paninigarilyo at ang second hand smoke? Hindi ba niya nababasa sa mga libro at balita na maraming namamatay dahil sa usok na yan? Kung sana hindi na niya ibinuga pa yung usok na yan at hinihit-hit na lang niya na ako magrereklamo pero binuga pa niya sa akin. Napakabastos talaga ng lalaking to. Tigilan mo nga yan. Muli kong sigaw sa lalaki kahit na alam kong hindi naman siya matatakot. Sino ba naman ang matatakot sa akin? Ang sabi ng lahat kahit na nagagalit ako ay mukha pa rin akong inosente. Maski ang boses ko ay malumanay, hindi tulad sa iba na pag nagagalit ay parang mga ogre na. Hindi ko pinariringgan si Clarice pero parang ganoon na nga. Mas lalo akong nainis at nagalit nang imbis na matakot ito ay napakalumbaba pa siya sabay hitit sa sigarilyo at buga ulit sa mukha ko. I could hardly when I inhaled the smoke. Damn, kung ganito palagi ang kasama ko ay baka mamamatay ako dahil sa lung cancer. He looked please I tried my best to stop coughing and inhaling his smoke. Nakaangat ang dulo ng labi niya ay puno ng paghanga ang mga nakakatitig sa akin. You're a lovely little creature, bulong niya na sinundan pa ng isang malalim at mahinang tawa. Aalis na ako kahit sa iba lang ako maghingi ng kanina. Hindi na nga dapat ako magstay dito dahil sa lalaking ito. Naibaba ko ang tingin at nang kumalma na ang katawan ko, kakaubo, nag-ipon ako ng lakas upang tumayo at tumalikod sa kanya. Ngunit hindi pa man ako nakakadalawang hakbang nang maramdaman ko ang paghawak ng kamay niya sa braso ko. Kasabay niyon ay ang pagpatay ng lahat ng ilaw at ang pagkabog ng isang familiar na kanta. You're the light, you're the night. You're the color of my blood. Mas lalong humigpit ang pagkakahawak ni Xavier sa braso ko at dahil hindi ko makita ang mukha niya, ay hindi ko malaman kung galit siya o ano. Ano bang gusto niya? Ayoko lang naman na mananatili kasama siya dahil alam kong pinagtitripan niya lang ako tulad ng dati. Pero hito at siya pa mismo ang humihila sa akin pabalik. You're the only thing I wanna touch. Never knew that it could mean so much, so much. I tried my best to free myself, but he tightened his grip. Sapat na ang init na nagmumula sa palad niya upang mas lalo akong kabahan. You're the fear, I don't care. 'Cause I've never been so high. I gasped when they dragged me closer. Tumama ang katawan ko sa bar at wala na akong nagawa kundi ang mapaigik sa sakit. Hanggang ngayon walang mga ilaw pero bakit may kanta? Follow me at the dark. Let me take you past our satellites. Nanlaki ang mga mata ko at nanindig ang mga balahibo nang maramdaman ko ang pagbuga niya ng hangin. I can't see it, but I know that his face is closer to mine. My heart started to pound crazily as Xavier moved his hands to curse my skin. Anong ginagawa niya? Bakit hindi ako kumikilos? Xavier, I called his name. I received a human. As a reply, unti-unti ko nang naramdaman ang paglapat ng mainit niyang palad sa batok ko hanggang sa wala na ako magawa kundi ang mapayuko. I was totally shocked and my head was about to explode when I inhaled his breath. That mighty that minty strong scent. Kukunti na lang at maramdaman ko na ng konti ang ilong niya sa tungki ng ilong ko. I can't let this happen. I'm still too young and I don't know what I'm going to do. I can kiss and I'm actually feeling jelly while thinking if I should slap him now or just cry. Iiyak talaga ako. Shit, sinasabi ko pa lang pero hit at nararamdaman ko na ang pangingilid ng luha ko. Wah, mamanghi, help me! Someone's going to kiss me and I don't know what I'm going to do. Gutom na ako at inaantok, gusto ko nang umuwi. You can see the world you brought to life
to life. So love me like you do. Love me like you do. Mas lalong nanginig ang mga daliri ko at nawala ang lahat ng tapang sa aking katawan nang simulang himasin ni Xavier ang pisngi ko gamit ang hinlalaki niya. I'm desperate to keep you down, he uttered without any hesitate visible in his deep, husky voice. Oh God, anong dapat gawin? I'm speechless. My mind is blank as hell as I can't move my body. Tila ba may kung anong kakayahan si Xavier na kayang paralisahing buong katawan ko. As of now, I'm helpless as he continued cursing my cheeks. Hindi gaanong gumaan ang pakiramdam ko nang magsimulang mag-flicker sa paligid ang iba't ibang kulay ng ilaw. This is normal since we're in club, but thus my sight is normal too. As of now, I can only describe Xavier using one word. We're looking at each other's face. Magkalapit ang mga mukha namin at dahil sa nasaksihan ko kusa ang lumalabas pa sa labi ko ang salitang tanging definition ko sa kanya, perfect. Yes, hesto perfect at madilim nitong mga mata ay nananatiling nakatitig sa akin at tulad ng dati, wala akong mabakas na kahit anong emosyon doon. Hindi siya nakangiti o nakasimangot, sa totoo niyan ay tila nakatitig ako sa isang napakagandang histatwa na hinulma ng pinakamahusay na sculptor. Dahan-dahan at puno ng ingat na muli niyang ilapit ang mukha niya sa akin, his precious lips above my nose. Kaya naman wala akong nagawa kundi ang mapatingala upang salubungin ang mga titig niya. Nagulat ako na at hindi makapaniwala ng tila bumagal ang oras, na wala ang kahit na anong naririnig ko puwera na sa napakabilis na tibok ng puso ko. Silence. Blank and everything around us feels like spinning. I can see the lights but it's not enough to snatch my attention away from Xavier's eyes. I couldn't adore this man, his miracles, rude and decal people. What's wrong with me? Pinagbantaan niya ako at nilagyan ng kapahamakan pero bakit dahil sa isang pagkakataon na iniligtas niya ako napalitan ang tingin ko sa kanya. What's wrong with me? Love me like you do. La la la, love me like you do. Touch me like you do. Do to touch me like you do. The music came back and everything went normal. Akala ko ay maitutulak ko na siya. Akala ko ay makakalayo na ako pero nang marinig ko ang mga sinabi niya, mas lalo lamang akong lumubog sa aking kinatatayuan. Be my slave and I will pay you with any amount you can't imagine. What are you waiting for? The bomb just dropped and I was the first person who got shocked. The one and only richest and merciful kings of coldness did ask me to be his slave. Chapter 17. It's raining with tears. I am confused, dazed, and shocked until now. Kahit 3 araw na ang nakakalipas hanggang ngayon, ay napapatulala pa rin ako tuwing naalala yung sinabing iyon sa akin ni Save. Matino pa ba siya? Wala na bang bait na natitira sa kanya? He asked me to be his slave. Anong akala niya sa akin? Madaling isusuko ang dignidad ko dahil lang gusto kong mabili lahat ng marangyang bagay sa mundo? No, no, no. Hindi ako ganoong klase ng tao. Hindi ako pinalaki ni mamang na ganoon. Ayaw kong maging ganoon dahil hindi mahalaga sa akin ang pera. Mahalaga lang sa akin ang kaligtasan at kasiyahan ng pamilya ko. Kaya kinakailangan ko ng pera. Kaya nagpapakahirap akong maghanap ng pera. Wala sa sariling napakamot ako sa ulo. Sabay dukdok sa lamisa. Kunti lang kami dito sa classroom dahil nasa kantin ang ibang kasama na si Eve na ililibre daw ako ng lunch at nagpresenta na rin na siya ang bibili. Sana hindi ko na lang narinig yung sinabing iyon ni Xavier dahil sa totoo lang, noong mga oras na iyon ay napag-iisipan ko na baka mami-misinterpret ko na lang ang mga galaw at salita niya. Na baka mabait talaga si Xavier
ay hindi yung demonyong sinasabi ng lahat ng internet. Hays, ang bigat-bigat ng pakiramdam ko dahil dito ganito ba talaga pag palaging malalim ang iniisip? Muli akong napabuntong hininga at akmang ipipikit na ang mga mata ko nang bigla na lamang may bumagsak na papel sa ulo ko. Hala, nagmamadali akong napatayo dahil sa gulat. Akala ko ay propesyor ang may gawa pero nang makita ko si Clarice lang ito. Agad akong napasimangot. Ano na naman bang kailangan niya? Hindi ba niya nakita na wala ako sa mood na tanggapin lahat ng panlalait niya? Nakapamewang si Clarice at napakataas-taas pa nito ng kaliwang kilay na animoy tinatarayan ako. Hindi effective dahil masyadong occupied ang utak ko para isipin pa siya. Anong kailangan mo? Siyempre para iwasan ang init ng ulo at gera ay sinusubukan kong palambutin ang tono ng pananalita ko. Nasa school kami at scholar ako dito. Hindi pwedeng magka-record ako sa guidance o madawit sa gulo dahil nakasalalay dito ang scholarship ko. Ilagay mo daw iyan sa office ni Prof. Justin, mataray na utos ng babae bago niya pinaikot ang daliri niya sa ilang hibla ng kulot niyang buhok. Indeed, this woman is beautiful but she's cruel. Kung gusto naman siya na si Xavier bagay sila. Tika nga, sinabi ni Clarice na fiancé na siya ni Xavier. Alam kaya ni Clarice na gusto akong gawing slave ng fiancé niya? Hay, sana ay hindi niya malaman dahil sa totoo lang, hindi ko na kakayanin kung may ihihigit pa ang galit sa akin ni Clarice. At saka wala naman akong balak na tanggapin ang offer ni Xavier. Sisiguraduhin ko rin na yun na ang huli naming pagkikita dahil hinding-hindi na ako magpapakita pa sa kanya. Hindi ko na ulit makikita pa ang mukha niya. Pinakatitigan ko si Clarice at nang makitang walang balak siyang bawiin ang utos niya, ay padabog ko na namang kinuha ang papel at tamad na lumakad paalis. Dalian mo kasi 10 minutes na lang bago pumasok na si Professor Sanchez. Natatawang pahabol ni Clarice na sinagot ko lamang ng buntong hininga. May quiz kami kay Professor Sanchez at kung may professor man kaming kinakatakutan, ay siya yun. Masungit kasi ito at sobrang mainitin ang ulo. Kaya para hindi ako malate ay nagtatatakbo ako papunta sa kabilang building kung nasaan ang opisina ni Prof. Justin. Marami akong nakakasalubong ng mga profesor at mga estudyante pero hindi ko iyan pinapansin dahil tuloy-tuloy lang ako sa pagtakbo. Habol ko ang hininga at nananakip ang dibdib nang makarating ako sa harap ng opisina niya. Sana nandito si Sir. Ayokong pumasok sa opisina at walang pahintulot. Inayos ko muna ang suot kong uniforme at huminga ng malalim. Kailan ba yung huling bises na tumakbo ako ng sobrang bilis? Hindi na ako nag-i-exercise kaya ganito ang katawan ko. Nang maayos ko na at sarili, ay kumatok na ako sa pinto ng professor. Hinintay na may nagbukas ngunit nagtatatlong minuto na lang ay wala pa rin nagbubukas ng pinto. Mukhang mahalaga pa naman itong papel na pinagbibigay ni Clarice. Ito siguro yung kinukuhang listahan ni Sir para sa research namin. Muli akong kumatok. Hala, baka malit ako sa klase ni Prof. Sanchez. Naiinip akong napasulyap sa wristwatch ko. 5 minutes na lang at oras na. Hindi ako pwedeng malate kaya wala sa sarili kong hinawakan ang doorknob at ng pintuan. Nanlaki pa ang mga mata ko nang pihitin ko ito ay bumukas ang pintuan. Hindi nakalak. Ibig sabihin ba ay nandito si Prof. Justin? Kasi ang alam ko nilalak ng mga professor ang mga pinto nila pag wala sila. Professor Justin, I called him but I got no answer. Mauubusan na ako ng oras, hindi naman siguro masama kung pumasok ako at sandali at ilalagay itong papel sa desk niya. Sandali lang naman abot ang kabog ng dibdib ko at kahit na nagdadalawang isip ay pumasok na lamang ako sa kwarto. Sumalubong sa akin ang malamig na simoy ng hangin dahil sa nakabukas na aircon. Maganda at maayos ang opisina ni Prof. Justin. Pero hindi na ako nagtagal pa. Agad kong nilapag ang papel sa desk niya at tahimik na naglakad muli palabas. Nang makarating ako sa classroom ay 5 minutes late na
ako. Laking pagkadismaya dahil hindi ako hinayaan pa ni ma'am na pumasok sa classroom. First offense, absent at hindi pa ako nakakuha ng quiz. Yun ang napala ko sa kaartihan ni Clarice ngayon. Nanghihina akong napasandal sa pader. Paano na yung grades ko? Kakakailangan ko yun maintain. Hindi ako pwedeng mawala ng scholarship dahil mahalaga sa amin ito ni Tatang. Mahalaga ito sa akin at pinaghirapan ko ito. Nanghihina akong napahilamo sa mukha. Hihintayin ko na lang nang matapos ang quiz kay Prof. Sanchez at saka ko siya susundan para humingi ng tawad at chance. Sana bigyan ako ni ma'am ng chance dahil hindi ko kayang pabayaan ang grades ko ng ganoon na lang. Wala na akong nagawa kundi ang nanghihinang maupo dito sa gilid ng classroom. Ginawa kong upuan itong folder na nakita ko dito sa gilid. Hindi kasi ako pwedeng sumaway kay Clarice dahil sigurado akong mas lalong lalala ang sitwasyon. Nakakatawang isipin kung paano ko sinabi kina Tatang na masaya ako dito at maayos. Ang galing ko din palang magsinungaling. Sa totoo lang, kahit kailan hindi ako naging maayos, hindi ako naging okay, nakakainis. I murmured. Pilit kong pinapakalma ang sarili upang hindi umiyak at laking pasasalamat ng maramdaman ko ng pag-vibrate ng cellphone ko. Salamat at umurong ang mga luhang dapat ay magpapahiya na sa akin. Kung siguro may talent ako, yun ay yung pagiging iyakin ko. Napakaiyakin ko, kinuha ko ang cellphone at napangiti nang makitang si Tatang ang tumatawag. Mga ngamusta kaya sila? Sinagot ko ang tawag at pilit iniiba ang tono ng pananalita para hindi sila mag-alala pa na baka may masamang mangyayari sa akin dito. Hello po? Ate, wala dito si Tatang, nasa clinic siya doon sa bayan, nagpa-check up. Nagpa-check up? Bakit naman? Anong nangyari kay Tatang? Namula ako at nanlaki ang mga mata ng malala yung huling tawag sa akin ni Tatang. Ubo siya ng ubo. Sana hindi tama ang nasa isip ko. Meron anong nangyari kay Tatang? Kinakabahan akong tanong sa kapatid ko nang walang imik na sa kabilang linya. Akala ko ay binabaanan niya ako ng tawag pero nang marinig ako ng sunod-sunod ng sigaw sa kabilang linya ay mas lalo akong kinakabahan. Melon, sigaw ko sa kapatid ko, wala na akong pakialam pa kahit na umalingaw-ngaw dito sa hallway ang boses ko. Wala akong narinig na sagot sa kapatid ko ngunit rinig na rinig ko. May umiiyak sa kabilang linya. No, hindi naman sana. Ate, pinalalayas na kami dito sa bahay at bukid natin. Paano nanghina ang buong katawan ko at walang nagawa pa ng kusang dumulas ang cellphone sa aking kamay? Paanong pinaalis sila sa bahay? Yung lupa namin na iyon, minana pa iyon nila Tatang at mamang sa mga magulang nila. Yun na lang ang tanging kayamanan nila. Doon kami kumukuha ng ekstra na pera. Paanong nangingilid ang mga luha kong napasulyap sa cellphone. Noong nasa confine si mamang sa hospital ay na-stroke doon. Pakinuha ni Tatang lahat ng ginastos at pinagbayad namin. Doon din niya kinuha yung allowance ko at yung ginastos nila nung wala pa akong trabaho. So, sobrang sakit na ng ulo ko. Papaanong nangyari ang lahat ng ito? Sinandal ko ang ulo ko sa upang hindi tuluyang bumuhos ang luha ko, ay ipinikit ko na lamang ito. Ate, si Mamang. Magpapatuloy ang chapter 18.